Hope Overflows Anniversary Specials sa inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang nag-uumapaw na pag-asa ang araw na ito. Mga kaagapay, happy 73rd anniversary po sa ating lahat. Ako po si Lemel Rainier. Aloha, Zero po. Happy 73rd anniversary ng atin pong FEBC Philippines. Nako, maraming salamat po sa pagtutok ngayong June 5 sa atin pong mga programa. Umpisa pa lamang po itong ginagawa natin, tiyak po mabibigyan natin ng pagpupuri ang Panginoon sa ating isi-share. Samahan mo kami sa buong araw selebrasyon at pagtatanghal sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Yes, at magandang araw sa iyo kaagapay dahil talagang makasaysayan ito, no? 73rd anniversary sa katapatan ng ating Panginoon dito, no? At sa 702 DZAS Radio. At ang tema nga natin ngayon taon ay Hope Overflows. Nag-uumapaw na pag-asa. Yan, talagang ramdam natin yan, ano? Maganda, tingnan natin, reviewin natin yung Roma 15:13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapangyarihan sa pamagitan ng inyong pananampalataya upang umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hope Overflows. Our theme, the 73rd year. Dahil overflowing ang pag-asa, pati na rin nag-uumapaw na kagalakan ang aming nararamdaman sa ating pagdiriwang. Kaya't samahan mo po kami sa pakikinig sa 702 DZAS sa radyo. Yes, sa 702 DZAS FEBC Radio TV, sa Facebook at sa YouTube channel. Maging sa FEBC PH Streaming. At sa bagong platform po natin sa Channel 185 sa Signal Cable. Sa pamagitan po yan ng GCTV. Pag-asang nag-uumapaw o mas maganda siyempre, no? Yung kailangan buhay na buhay yung nag-uumapaw na pag-asa. At mula po ito, yes, kay Yesu Cristo ang ating hatid sa ating special presentation ngayon. Kuya Lem, yung special presentation natin, gusto nating bigyan ng pagsilip sa ating mga personal na journeys ang atin pong mga kaagapay. Kaya masasaksihan natin ngayon ang Team DZAS. Paano nga ba ang nag-uumapaw na pag-asa sa aming mga buhay na naririnig nyo sa radyo, naririnig nyo yung pangalan man, o kahit na hindi nyo naririnig ang pangalang nababanggit? Dahil kagaya mo, hindi rin po kasi biro ang pinagdaanan ng ating Team DZAS. Hindi po kasi kami exempted sa mga pagsubok, sa krisis, lalo na sa COVID-19. Yes, simulan po natin yan. Mapapakinggan natin yung mga nasa back office, backroom office, sabi nga nila, yung mga staff assistant po natin, napakahalaga po nila, kasama na dyan yung domestic broadcast operations at saka sa DZAS, si Miss Menchi Marcos at si Jenny Marcelino. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig sa 702 DZAS, si Menchi Marcos, DZAS Staff Assistant. Ako po si Jenny Marcelino, Domestic Broadcast Operations Staff Assistant. So, kamusta Jenny? Okay naman. After 1 year ate ng work from home. At ngayon nga, nandito ako ngayon sa Los Baños, Laguna, yung aking probinsya kung saan kasama ko ang aking mga magulang, ang nanay at tatay ko. Ikaw ate, nasaan ka ngayon? Ngayon ay nandito po ako sa Poblacion, Valenzuela City. Ayan, kasama ko po ang aking pamilya, ang aking anak na work from home din. Kailan ba tayo nagsimula ng work from home? Anong araw yun? Memorable yun sa'yo, ate. Tanda ko yun. Oo, memorable yun. Kasi, kasi after nun, kumbaga March 14 birthday ko. And then the following day, papasok, hindi na pala. Kasi ECQ na.
yung trabaho natin noong sa umpisa, parang ang hirap no? Bakit naging struggle pa rin or naging challenge pa din sa atin nung simula yung work from home? Dahil merong mga proseso tayo na ginagawa. Nasanay na tayo sa opisina. Sabi nga, kahit nakapikit na tayo kahit isang mata lang, kaya nating gawin. Tayo yun. Sanay tayo kasi na pagpasok natin, meron tayong biometrics. Di ba? Doon sa Teams na, di ba? Naglalagin tayo. Good morning po, login na po. Ayan, di ba? Wala lang tayong yung break-in sa break-out. Yun lang. Ang natin is yung time in and time out sa hapon. Doon na sa ESS na ang tawag. So, doon tayo nagta-time in. Naging staff assistant, tayo usually nagko-coordinate ng mga requests when it comes to allowances, yung mga kailangang expenses within and supplies within the operations ng sayo sa DZAS, sa akin naman sa regional. Marami sa amin Paano ka nagpapa-approve? Kasi dati print lang ng print, i-attach mo lang yan sa form, tapos pipirmahan na. Nag-iba nung nag-work from home tayo. Anong nangyari? Nasa bahay ka na, hindi ka na makapag-print. Tulad ko, ang trabaho ko kasi bilang DZAS staff assistant, pagpasok ko talaga, more on computer, tignan ng lahat ng emails. Dalawang emails ang inaano ko is DZAS info at yung email ko mismo na sa opisina. So, yun yung una kong binubuksan. Kasi nga marami dun sa DZAS info at yung mga emails from listeners, mga donors na dun pumapatak yung email nila. And then yung mga job vacancy, mga job promo. So, lahat yung kasi sasagutin mo, i-reply mo sila. Kasi nga kasama rin yun dun sa programa natin. Dun sa Petty-Cash and MR, lalo na sa Petty-Cash, kapag may request, makikifavor ako din. Kasi ang signatory natin that time nahandun pa sa opisina. Pasok pa si Ma'am Aloha. Si Ma'am Aloha, So talagang pwede, tapos pagka iiwan mo na lang sa table niya after ng FM ng Family Matters, pipirmahan niya yan and then saka tayo magpapagawa. Yun nakarelate ako sa'yo dyan, ate. Lalo na kasi syempre, di ba, pag tayo bilang assistant, alam natin yung trabaho natin pagdating natin sa opisina. Mayat-maya, check ako sa email, na pumasok na ba, may approve na ba, yung mga ganyan. Tapos pag na-approve na yun, tsaka ka palang makakakilos din, di ba? Yung mga ganong bagay. And nakakatuwa nga kasi kumbaga sumabay din naman si FEBC ng mga sumunod na buwan. And yun na nga yung sinasabi mo na nagkaroon na tayo ng online platform para sa purchase request, para sa money request, di ba? Unti-unti. Pero naging madali ba sa'yo yung transition, ate? Na-overcome naman natin. Tama. Thank God. Isang naging struggle ko rin nung time na yun. Kasi March April, May, June, July, ayan na. Kasi MOA. Yan, pareho natin. Kasi syempre, si FEBC, di ba, pati production assistant, hirap na hirap si Kael Garcia. Ang laki-laking pasalamat ko talaga, Kael. Maraming salamat talaga. Tapan din tayo maghanap ng lawyer's office, ng notary public, kasi sarado yung iba. Tsaka e-signature. So yun, nag-adjust din talaga tayo sa part na yun. Pero despite dun sa mga nangyari, ate, di ba, nagpatuloy yung broadcast ng FEBC. And wala tayong babalikan ng lahat ng kagalingan, kapurihan, di ba? Kundi ang Diyos pa din. Kasi siya yung Kaya nga. Talaga. Kaya nga ang team natin sa ating 73rd anniversary ay Hope Overflows. Paano nga natin i-relate ngayon to? Hope Overflows. Kumbaga sa atin mismo na mga staff ng FEBC, paano natin na yun? Paano tayo nagkaroon ng malaking kumbaga, hope sa ating buhay, sa ating work, sa ating pamilya, di ba? Kasi hindi lang ibang mga tao ang affected, lahat tayo Even sa FEBC, talagang nagkaroon tayo may time talaga na nag-cut tayo ng isang araw para talagang patuloy yung pagbo-broadcast natin. At maraming salamat din kasi nagka-reach out din tayo sa ating mga listeners and then our faithful donors. Sila ang malaking impact talaga sa broadcast ng FEBC, sa broadcast ng 702 DZAS para talagang patuloy na maibahagi natin sa buong Pilipinas, sa buong mundo ang ating programa at ang salita ng Diyos na ating
binabahagi sa kanila. Pero naramdaman din talaga natin na kailangan nating iluhod sa panalangin yung lahat ng mga nangyayari sa ating organisasyon, sa ating mga pamilya. Katulad nga niyan, 'di ba? Bakit nag-uumapaw pa rin yung pag-asa na meron tayo? Ako sa akin mai-share ko, 'di ba? Ang tatay ko kasi stroke survivor siya for 16 years. Tapos nung time na nag-work from home at umuwi ako ng Los Baños, na-stroke din ang mami ko. So parang sabi ko, ano ba yan? Paano ba yun? Lord, di ba, nasa ministry naman ako, ginagawa ko naman yung part ko, parang ganyan. Pero bakit may challenge na ganun sa pamilya? Pero bilang Kristiyano nga, hindi naman tayo exempted sa mga bagay na yun. Pero ngayon, after almost 7 months, maayos na yung kalagayan ng mami ko. And hindi nag-lead ito sa worst condition para sa kanya. And nakasurvive siya, and also my whole family. And ngayon nga, mas nakakapag-spend kami ng time together dahil naka-work from home ako. And ayun, kaya hope overflows diba? Nag-uumapo yung pag-asa. Mag-uumapo yung pag-asa namin bilang isang pamilya. And yung ministry na pinagkakatiwala pa rin ng Panginoon sa akin sa FEBC. Diba? Sa'yo ate, para sa pamilya mo, bakit? Sa pamilya ko, naranasan din namin yan. August, September, dahil nga sa pandemic, so yung mga flights, yung mga international flights, domestic flights, so talagang nawala. So, yung mga airlines, wala naman silang choice kundi magbawas ng mga tao din nila. So isa yung anak ko na naapektuhan, na talagang nawalan siya ng trabaho as a flight attendant sa Cebu Pacific. So 1 year siya na nagtatrabaho sa Cebu Pacific. So talagang sila ang major na naapektuhan sa paano hinandle ng anak ko. So talagang sabi ko, handito yung pag-asa, anak. Huwag mong tignan as negative ang nangyari. So, tignan natin siya ng positive, na iniwas ka sa mga viruses na hindi mo nakikita yung kalaban talagang asinahan dyan lang. So, may nakalaan na ibang work para sa'yo. Yun nga, so itong April 26, nagkaroon uli siya ng trabaho na isa rin sa mga gusto niya na trabaho sa Canva. Yun yung more on software application. So sabi ko ganyan. So isa yan sa mga gusto mo rin na trabaho na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So talagang yung kaya nga nung narinig ko or sinabi nila Ma'am Aloha at ni Joe Alabastro, yung theme natin na hope overflows, talagang wow Lord, tama-tama to. Kumbaga, talagang handun yung pag-asa na talagang nag-uumapaw, yung kaligayahan at yung papuri sa Panginoon na in spite of the pandemic, nag-open pa rin ng mga job opportunities sa mga tao, hindi lang sa anak ko, possible sa mga tao na iba din dyan na nakakuha rin ng mga ibang trabaho. Hindi nila tayo typical na nakikita sa kami yung behind the screen. Kami yung mga broadcast. Support kami. Mga kaagapay ng 702 DZAS o ng Far East Broadcasting Company, maraming salamat po sa inyong suporta, sa patuloy na pagkakaloob sa FEBC upang ang salita ng Diyos, ang ministeryo ng Panginoon ay patuloy na maibahagi nating lahat sa buong mundo ang salita ng Diyos. Happy 73rd anniversary po sa lahat. This is Menchi Marcos, DZAS Staff Assistant. Hello po, ayan. Ako po si Jenny Marcelino muli at nagpapasalamat po kami sa lahat ng panalangin at malaking bagay po iyon. Katulad ng mga donations po ninyo, malaki yung nagagawa nun para sa ministeryo po ng FEBC. Maraming salamat po. 73 years, diba? Sino ang nakakaalam pa ng mga susunod na taon para sa FEBC? Pero magpapatuloy po dahil nga nag-uumapaw ang pag-asa natin sa Panginoon at yun din ang inaasahan namin na makarating sa bawat tahanan ng mga tagapakinig natin. Kaya po muli, happy 73rd anniversary sa ating lahat. Yan. Salamat po! Salamat po! Hope Overflows Anniversary Specials sa inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
Maraming salamat Ate Menchi Marcos and Jenny Marcelino, ang amin pong mga staff assistant sa DZAS at sa Domestic Broadcast Operations respectively. Totoo nga, iba talaga kapag may pinaghuhugutang nag-uumapaw na pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Yes, at sama-sama tayo, no, mapagpala. At manamnamin po natin, no, kumbaga lasahan natin mabuti, experience natin ng kaligayahan, ng paninilbihan kay Jesucristo na may pag-asang nag-uumapaw. At siyempre, balik tayo sa action, no, talaga nag-uumapaw na pag-asa. Oy, mga English teachers natin dyan, verb, nag-uumapaw na pag-asa Yes. ang hatid ng ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala kasi tayo, Kuya Lem, na you cannot give what you do not have, right? Yes. Kaya Tama. ito pong ating special na production na ito ay upang ipakita po sa inyo, sabi nga natin, pasilip sa mga buhay ng mga naglilingkod sa Panginoon sa DZAS, kung paano nga ba ang amin pong pag-uumapaw na pag-asa. Saan nga ba namin to hinuhugot? Kaya ito po, ibabahagi namin ang personal na pagyakap ng pag-asang hatid ng ating Panginoon. Kilalanin po natin ang DZAS team, ang mga prod technician, ang RTV, ang engineering at ang programming team. Magandang araw po. Ako po si Rafael Bartoquillo ng Broadcast Engineering Group. Ako po ang Chief Technician dito sa OCC Broadcast Operation. Bilang pagpasok po ng pandemic, nabago po ang aming operation, nabago po ang mga ginagawa namin, nabago ang setup sa trabaho at sa bahay. Minsan po kami po ay nag-on-site on a weekly basis. Kami rin po ay nag-work from home on a weekly basis. Maraming adjustment pero salamat sa Diyos kasi siya ang nagsusustain sa amin. As personal note, dun sa hope overflows ko sa aking personal na buhay, sa trabaho at sa pamilya, ang nakikita ko dito na take away ko o take ko sa pandemic is yung providence ng Diyos. Alam ko na kahit meron tayong nararasang pandemic, pero yung providence ng Diyos hindi nagbabago yon. So yung pagkalinga niya, yung pag-iingat, yung pagpo-provide sa bawat isa sa amin o sa akin, sa pamilya ko, patuloy ko nararanasan. Isa pa doon yung sa trabaho namin. Bagamat mahirap ang support, mahirap ang supply ngayon sa mga parts ng broadcast. Salamat at hindi nag-give up din yung mga equipment namin. Talagang yung providence ng Diyos, nandun yung pagkalinga niya sa mga, even sa mga technical equipment na hindi ito nagkakaroon ng mga major problem. Kung magkaroon man ito, nasusolusyonan namin. At higit sa lahat, yung pagkalinga na yon, malayo kami sa pamilya pag nasa on-site. Isang linggo kaming nandito, pero yung providence talaga, yung pagkalinga ng Diyos ay nandoon. So ang takeaway ko ay God's providence sa buhay ko. Happy anniversary! Ako si Reynaldo Pagador, Broadcast Technician ng FEBC Philippines. Hope overflows, yan po ang tema ng ating anibersaryo ngayong taon. At sa kabila ng pandemya at anumang suliranin sa buhay, ay dapat na sa Diyos lamang tayo umasa. Siya ay mapagkakatiwalaan, kaya naman tayo ay may pag-asa. Muli, happy anniversary FEBC Philippines. Magandang araw kaagapay, happy anniversary pala. Ako nga po, si Nathaniel Peralta, Production Technician ng 702 DZAS FEBC Philippines. Meron nga kaming temang Hope Overflow. Ano nga ba ang Hope Overflow? Ito yung mga bagay na nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Kahit gaano kapangit ang nangyayari sa mundong ito, hindi pa rin maaalis sa tao ang pag-asang dala ng salita ng Diyos. Tulad ko, sa pagtatrabaho, hope na sa pagbiyahe ko dito ay protektado ako ng Diyos. Sa pakikisama naman sa mga tao, hope na maayos ang mga pagkakaibigang nasira. Mga pagkakaibigan na umaasa ako na maayos at babalik sa dati. At higit sa lahat, sa pamilya. Sa pamilya kong lubos akong minamahal at lubos ko din silang minamahal. Kaya meron kaming pag-asa sa buhay na paganda na paganda. Kahit nasa gitna ng pandemya, meron kaming pag-asang nagmumula sa Diyos. Sinasabi nga sa salita ng ating Panginoon na kailanman hindi tayo pababayaan.
Kailanman mag-isip tayo ng mga bagay na ikagaganda natin, mga bagay na nagbibigay sa atin ng saya, tuwa. Sa bawat pagising natin, sa umaga ay meron tayong galak sa ating buhay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Kailanman, ang pag-asa ay susi sa ating tagumpay sa buhay. Mag-isip lang tayo, kaibigan, ng mga bagay na ikagaganda ng buhay natin. Mga bagay na naging positibo upang nasa ganon makita natin kung gaano kaganda ang buhay sa gitna ng pandemyang ito. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Hello po mga kaagapay. Happy 73rd anniversary po sa ating lahat. Benjo po pala, production technician po ng 702 DZAS. Napakaganda po ng ating tema po ng ating anniversary ngayon. Hope overflows. Alam ko po bawat isa po sa atin is may kwento ng pag-asa. Hindi lang po ako, kundi lahat po tayo meron. Iba-iba man po tayo ng naging way ng trahedya or pagsubok, pero nalagpasan po natin through our hope with Jesus Christ. Ngayon po, marami po sa atin ang nangangamba, natatakot dahil po sa pandemya, pero yung Lord yung nagbibigay ng peace of mind sa atin, ng strength to overcome, and giving us great hope para sa ating lahat. At ayun nga po, sa bawat pagsubok po na ating pong pinagdaraanan, patuloy lang po tayong umangkla po sa ating Panginoon. Siya lang yung lagi po ang ating pong sandalan sa lahat po ng pagkakataon. Maraming salamat po mga kaagapay, and happy 73rd anniversary po sa ating lahat. Kumusta mga kaagapay? Happy 73 years anniversary sa ating lahat. Ako nga po pala si Reggie Villena ng 702 DZAS bilang isang production technician. Hope overflows kasi sa kabila ng pandemya na ating nararanasan ay patuloy pa rin ang katapatan at pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa aming buhay. Sa aking pamilya, patuloy na nararanasan ang provision ng ating Panginoon sa pang-araw-araw na pangangailangan at patuloy na pagpapala sa kalusugan. At sa bilang isang manggagawa ng ministeryo ng FEBC ay hindi madali, pero dahil sa gabay ng ating Panginoon ay nakapagpapatuloy ang gawain sa araw-araw. Tunay nga po na ang pag-asa ay ating lamang matatagpuan sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Hello po mga kaagapay. Ako nga po pala si JV Tabwa, isa sa production technician po ng DZAS. Happy 73rd anniversary po sa ating lahat. Isa nga po sa mabibigay ko po sa inyong testimonya sa anibersaryong ito ay yung binigay na assurance at yung provision ni Lord sa nagdaan na isang taon na lumipas na nga po at meron pa rin po tayong pandemya. Pero sa kabila po nung lagpas na isang taon po na yon na kinakaharap po ng ating bansa, ando dun po yung provision ni Lord sa akin personally at sa family ko po, na nung una po, actually nung mga unang isang buwan ng pandemya, akala ko po titigil na kami sa operasyon, mawawalan ng trabaho, pero
napakabuti ng Diyos na nagtuloy-tuloy pa rin po kami sa aming trabaho na hindi namin inaakala na nandoon yung provision ng Lord. Kasi nga, syempre, kami na non-profit na organization na dumedepende rin sa donasyon na binibigay po ninyo mga kaagapay. Doon pa lang po nakita namin yung provision ng Lord sa pamamagitan ninyo na ayun yung nagsusustain. Syempre po, personally bilang sa akin na manggagawa po ng ministeryong ito. And another thing po is yung provision and yung protection ni Lord sa akin sa lumagpas na 1 taon na pagtatrabaho ko. Gaya nga po ng iba, kami po ay wala po kaming work from home setup. And yun po, kailangan po talaga namin pumasok sa opisina. And sa loob ng lagpas 1 taon po na yun, sa awa po ng Diyos and sa protection po ng Diyos, kahit nung time na nagko-commute ako, na nagbabike ako, and yung dumating din na may service kami, hindi ko po naranasan or sa kabutihan po ng Diyos ay hindi pa rin po ako nahahawa ng COVID-19. And malaking pasasalamat ko yun dahil nung una dati, nung nagkaroon din po yung kaso dito sa amin, ang laki ng kaba ko na baka mauwi ko sa pamilya ko, pero hindi. Ando dun yung protection ni Lord, and si Lord talaga yung gumagawa ng paraan para magpatuloy yung ministeryong ito. And nakita ko yon dahil naranasan ko rin po na magtrabaho mag-isa nung December po. Dahil nga po sa gawa ng outbreak na yon, naranasan ko pa noon na ako lang po yung mag-duty. Pero ang galing ng Lord na binigyan niya ako ng kalakasan para magawa yung trabaho ko ng maayos. And yun lamang po kung paano pinakita ni Lord yung nag-uumapaw na pag-asa na binigay niya po sa akin sa loob ng 1 taon na to na nararanasan namin. Patuloy po, bumabati po ako sa inyo ng happy anniversary po sa ating lahat. Hey, what's up you guys? Hello mga kaagapay, kami po ang RTV. Kami po ay responsible sa video streaming basically ng ating mga programa sa Facebook page po natin, sa ating YouTube channel, at ngayon sa bago-bago po nating time slot sa GCTV. Una sa lahat, hayaan nyo pong ipahilala namin ang isa't isa. Ako po, si Wenmark Balatukan, maging bahagi ng solusyon, ganun yun. Ako naman po si Chris Roseto. Abot ang pangarap, basta magsumikap. Abby sa RTV, salamat po! Lights, camera, smile! Irene Valdez po sa RTV. Ayan, so ngayon mga kaagapay, gusto lang po namin i-share yung mga itong mga nagdaang taon, yung mga bagay na pinagdaanan po namin, mga challenges, mga opportunities. So unang-una na pag-usapan natin guys, yung challenges na hinarap natin simula ng pandemic. Alam naman natin na mahigit 1 taon na ganito yung setup natin, ganito yung nangyayari. Ano yung mga challenges na kinaharap nyo? Unahin natin, kasi ako na una magpakilala kanina. So si Kuya Chris naman. Alright, so sa akin ang challenge ko is puro yung sa work from home. Yun. Kasi I'm not really ready for that. Parang wala akong gamit. Yung already. yung internet namin is like parang ano lang siya, parang sakto lang, para makakunik ka lang, may pakausap mo lang, tama lang. But then yun, diba na 1 taon na yung nakalipas, ang ano ko talaga, ang hope ko nun na di naman siguro di naman to forever. Ang iniisip ko is siguro tumagal na siya is panigurado makaka-adjust na rin. And then nga talagang may challenges, may maraming challenges. Diba minsan na siguro kung sa iba nating mga agapay,
Diba? Hindi nila alam siguro yung pasikot-sikot. But then, ayun, yung bago nila, kumbaga, bago nyo po mapanood, yung, kasi yun nga po, meron po tayo sa radyo, then kami naman po hawak namin sa TV, na primary sa FB. But then, yun po, kung mabagal yung, kumbaga, yung video, bago siya mapanood, i-upload namin. And kung yung internet is mabagal, talagang challenge talaga yun. Diba? Kahit, kumbaga, kahit gaano mo kabilis magawa yung material mo, yung papalabas. But then, yun, may isa pa challenge, diba? Kumbaga, yun pa lang yung paggawa ng video, di ba? Isa na naman challenge yun na yun nga, walang gamit. And then, buti si ate, yung ate ko po, meron siya laptop, yung nakikigamit lang from every now and then. And hindi rin siya ganun talaga, katulad sa office. But then, yun, adjust naman na ngayon na kailangan siguro paaga, di ka tulad dati na pwede in an instant kumbaga sa office, diba, kaya mong magawa agad, matapos agad, ipalabas agad. Pero sa akin ang pinaka-challenge ko nga is, and yun yung parang lagpasan ko ngayon na kahit pa paano, diba, nakapag-adjust na yun. So far naman, may mga pumalya, but then, so far ngayon, smooth na ngayon. So, stable na. Yep. Adjust na. How about you, Abby? Ayan. So yun, halos lahat naman tayo parang naka-experience ng ganung change eh. Kasi biglaan, as in walang ready sa atin. Yung mga equipment natin, mga personal laptop natin, di ba, talagang food eh. So, sa akin, ang more na parang struggle na talagang binil ko is yung balance between personal life and yung sa work. Kasi nga, biglang change, biglang shift as in. Tapos, andun tayo sa phase na bigla natin kailangan mag-adjust. Tapos, ang mahirap kasi doon, nag-iba yung flow. So, yung dating mga live programs na 1 hour, uupuan mo lang yun for an hour kasi yun lang yung oras nila eh. Pero ngayon, lahat recorded. So, yung ganun kadaming load na na as in yung mga weekend programs, halos mga kaagapay, halos ang hirap po nun. Kasi, as in editing po namin, hindi po siya enough for our work hour. So talagang extended. Halos lahat naman po hirap sa sitwasyon talaga. Pero yung extended mile talaga na ginagawa namin is iba po yung impact sa amin. Personally, kasi sa akin po talagang hirap po akong i-balance na yung sa family ko, nauubusan ako ng time. Personal ko, sa mismong time ko para sa sarili ko, as in halos gamit ko na siya para lang po mairaos yung mga programa po natin. Mahirap siya, pero nandun po tayo buti na lang po, nandun tayo sa state na nasa ministry, so alam niyo yun, iniisip mo at alam mo naman sa sarili mo na ginagawa mo siya for the Lord. And parang yun din naman po, halos lahat sa atin. Kahit saan po tayo nagtatrabaho, di po ba? Parang we give all the glory, all the praises, and all the thanks kay God. Kasi siya naman po nagbibigay sa atin ng grasya and yung never-ending love po niya sa atin. Kasi kahit po sa haba nung taon na to, sa lahat po ng struggles, challenges, and yung mga blessings po, yun po yung pinaka-importante doon is yung hindi po natin nakakaligtaan na mag-give thanks po kay Lord. So, lahat po yun. Parang, yun po yung pinaka-hope na nakikita ko na hindi pa rin po niya tayo pinapabayaan kahit po ganito po yung sitwasyon na napagdadaanan po natin. So, yun lang po. Kayo po, Ma'am Ai. Sa akin, kasi nung nag-work from home tayo or nagsimula yung COVID-19 na, kumbaga, nandito na tayo sa office tapos skeletal
workforce na. Ako kasi yung tipo ng taong extrovert. Kumbaga kailangan ko makakita ng tao. Kumbaga ang laking challenge sa akin. Yung biglang konti na lang yung taong nakikita ko, tapos lahat yung kumbaga yung one man one team na lang tayo, ganon. So talagang napakahirap yung nag-adjust talaga ako sa workflow na ganon. Tapos hanggang nung nagkaroon ng sitwasyon dito sa office natin, napilitan yung iba na mag-work from home at isa ako doon, kami ni Abby. So 'di ba, kayong dalawa lang, si Wenmark lang at saka si Chris lang po yung nagpapalitan sa office para sila yung mag-control ng equipment sa broadcast. So alam kong hirap na hirap din sila noon na mag-adjust, pero wala kaming choice kundi talagang kailangan muna naming kumbaga kailangan iparaya muna kami, kumbaga kailangan may magiging pain kumbaga sa broadcast, which is yung mga lalaki nga. So talagang very heartbroken din. Kumbaga parang naiwan mo yung mga ka-team mo. Tapos kaming mga babae nasa bahay. Tapos yun nga, sabi ko extrovert ako. Tapos ang nakikita ko lang yung computer, kumbaga yung mga ginagawa ko lang, ganyan. So parang hirap na hirap ako. Tapos syempre kapag nasa bahay ka, hindi mo maiiwasan yung mag-i-extend ka talaga ng oras, 'di ba? At saka hindi kasing bilis ng internet dito sa office at saka sa bahay ninyo. Ganon. So talagang challenge din 'yon. Tapos nung hindi pa binibigay yung laptop, yung personal computer, yung PC natin dito sa office, talagang usad pagong yung aking trabaho. So talagang challenge nung pag-work from home. Pero despite of that, alam niyo yung grace ni Lord, kumbaga nagagawa rin pala natin yun, kumbaga ganon. Pero medyo yung balance ng time at saka yung balance sa pamilya mo, balance sa workload, mga ganon. Medyo mahirap, pero nakaka-adjust naman na. Ako naman personally, siguro yung mga unang part ng pandemic, yung kailangan nating magstay sa opisina ng pinakamatagal nun ay 2 linggo yata. Oo, 2 linggo sa opisina. O may tatlo, di ba? May time na nagstay tayo sa office na walang labasan, walang babaan ng 3 linggo. Ayun yung pinaka-challenging part sa akin itong pandemic. Because hindi lingid siguro sa kaalaman ng iba na wala naman kaming parents sa bahay. Kami lang na magkakapatid yung magkakasama. And mahirap yung sitwasyon na mapalayo sa family. Because ikaw, personally, pwedeng okay yung situation mo sa trabaho. Kasi even na nagstay tayo sa opisina, maganda naman yung pinutulugan natin. Convenient naman. Nakakapagpahinga naman tayo. And noong mga panahon na yun, nagpo-provide sila ng pagkain sa atin. So, pwedeng okay sila. Pero yung thinking mo is, how about your family na naiwan dun sa tahanan, sa mga bahay? Kumusta sila? Diba? Yung mga panahon na yun, bawal din lumabas. So, kung di kayo nakakalabas sa opisina, yung family mo na nasa bahay, hindi rin po pwedeng lumabas. Kung meron ka nakakain during that time, ako naisip ko nun, ano kayong ulam nila? Ano kaya yung kinakain nila habang kumakain ako? Ayun yung pinakamahirap na part. To the point na parang na-anxious na ako sa trabaho. Parang hindi na ako makapag-focus sa ginagawa ko. Kasi hati yung utak ko sa trabahong ginagawa ko at sa iniisip kong mga nasa bahay. Ayun yung challenge. Yung anxiety habang nasa loob ka na naka-stay in ka sa opisina. Na-overcome siya in a way na alam mo yun, naghahanap ka ng karamay. Kasi yung mga kasama mo sa opisina, may kanya-kanyang story din
may kanya-kanyang pinagdadaanan. And habang nandun kayo sa loob ng opisina, napag-uusapan nyo yun, kumusta yung family mo, kumusta yung kapatid mo, ganyan. And in a way, merong relief, merong gumagaan kahit na medyo mabigat yung situation. So yun yung pinakamalaking challenge sa akin. Pangalawa, no? Kasi yung pangalawa, yung nung pinayagan ng umuwi. Tapos, walang commute. Ang challenge naman sa akin ay yung pagpunta sa opisina. Dahil walang masasakyan. So napilitan tayong bumili ng bisikleta na in a way give up din natin dahil hindi madali yung biyahe kasi paakyat dito sa bandang Showbiz Park. So nung bumalik na yung transportation, hindi ko na talaga tinuloy pa yung pagbabalik at pag-commute na lang din talaga ako. Ayun yung mga challenges. Ngayon, ito yung mga challenges na hinarap natin. Despite being negative nitong dating sa atin ng pandemic, aminin natin na kahit pa paano may mga opportunity dumating sa atin. Tama ba? Oo, yes. Yung wala nung nag-hit yung pandemic, up until this point, maraming challenges, oo. Pero kailangan i-acknowledge din natin yung mga opportunity na dumating sa atin. Ngayon, I will ask, ano yung mga opportunity na dumating sa inyo ngayong pandemic? Let's start with Abby. Akin, mas na-value ko yung family ko. Lalo na kasi nung nag-pandemic, yung biglang lockdown. Naiwan ako mag-isa dito sa bahay namin for at least 5 to 6 months. As in, mag-isa ko. So, bago kasi yun sa akin. Kasi buhay talaga ako na andyan yung parents ko by my side. So, pero marunong naman ako magluto, ganyan. Kaya ako na buhayin yung sarili ko. Pero it's new to me na wala yung family ko by my side. Tapos, yun nga, parang so, after nung 6 months na yon, nung pag-uwi nung father ko, then yun nga, netong last na Christmas ang kasi, doon lang umuwi yung kuya ko and yung mother ko. So, talagang na-appreciate ko. Noon kasi parang, alam mo yun, kasama mo sa bahay eh. So, may mga times na parang taken for granted, ganyan. Kasi, alam mo, nandun lang sila sa surroundings mo. Pero nung time na yon na dumating sila, alam mo yun, parang na-appreciate mo talagang na-feel mo na, Lord, thank you kasi, alam mo yon, protektahan mo kami kahit magkakalayo kami nun is, walang nagkasakit sa amin or kung meron man, eto pa rin kami, buhay pa rin kami. At pinoprovide pa rin kung ano yung needs namin and higit-higit pa nga na parang, wala man siya doon sa prayers mo kay Lord pero binibigay pa rin ni Lord ng higit at higit pa. So, yun yung mga nakikita ko. Also, yung mga small businesses. Yung mga small businesses, di ba? Opportunity nga. Opportunity nga. Pero, yung lang, parang dagdag entertainment lang in the midst of all the chaos nga, sabi nila. Tapos, yung bonding, iba yung lalo tong sa office. Before pandemic na in-out ka lang, may mga close ka. Pero yung in a way na nakasama mo sila na wala kayong labasan. iba yung naging pagsasama nyo nun eh. Lalo na yung may mga umalis, syempre iba yung impact din sa'yo nun. Magulo man, may mga magulo man na part. Andun pa rin si Lord. Nandun naka-guide sa'yo si Lord. Nililid pa rin kayo kung saan dapat kayo, kung ano yung bisyo dapat ng utak nyo at lalo ng puso. So, yun yung mga blessings and opportunities na nakita ko. Opportunity naman sa akin personally, yun, siguro nag-grow ako personally sa all aspects. Diba? Kasi parang mag-isa ka lang, yun. Kasi medyo laking Jolobs, Jeff Rocks. Ganun ba yung talagang malapit sa pamilya. Ganun, nasa poder lalaki. And then, nag-grow ako kasi nag-stay tayo sa office nang wala sila. Ang maaasahan ko lang is sarili. Then, there was a time, di ba, na biglang
mag-extend ng duty. And yung dala kong damit noon is sakto lang siya na 1 week. Kaya sabi ko parang, anong mangyayari, di ba? And then, ayun talaga, na-unlock ko yung na-achieve ko yung ability sa paglalaba. Paglaba tayo. Di ba? From yung mga unang pagkakataon, yun talaga hindi ko kasi talaga ginagawa talaga yun ever since. I mean, ginagawa ko dyan sa ko lang, siguro sapatos lang, gano'n. But then, doon nandito talaga, sabi ko, parang, I'm really doing it na, di ba? Parang, hindi ko pa kasi talaga nakita yung sarili ko na gano'n. Then after that, siguro, yung opportunity din is yung reconnect, di ba? Doon sa, alam mo yun yung parang, kasi wala tayong iba nakikita, di ba? Kumbaga isolated tayo. It's either kapamilya lang natin or pa-work natin. Kumbaga yung mga sa labas nun, yung churchmates natin, diba? Or yung friends natin, kumbaga parang biglang wala tayong paano mangyayari, no? But then ayun, dahil din doon, kumbaga naka-reconnect din tayo sa ibang kumbaga matagal na natin makakilala, tapos parang biglang wala di ba? Kasi wala akong magawa, parang biglang kakamustahin mo siya, kamusta ka na, di ba? Saan ka nagaganito? And then lastly is I think na naging opportunity talaga is yung time talaga. Diba na kumbaga ayun nga, medyo talagang mahaba yung time natin, lalo na doon sa family natin, diba? Na ayun siguro kasi ako siguro kahit umuwi ako sa amin, but then parang diba familiar ka na pamilya mo sila. But then nung nagkaroon ng mas maraming time, diba na parang mas kasi iba na kumbaga ngayon yung as an adult, diba na parang ano ba yung ambag mo or what is your position, diba, sa family, ano bang ito. And I think yun din siguro yung maano ko sa mga kaagapay natin, diba, na kumbaga ako naisip ko rin talaga nitong pandemic, diba, parang sayang lahat, kumbaga yung panahon, diba, marami na sayang. But then sabi ko kumbaga huwag tayo pumayag na gano'n, diba, na masayang lang yung panahon. Diba, kung pwede kang katulad kay Abby, mag-business, di ba? Or siningit talaga eh. Kay Ma'am Ay, di ba? At kay Wen, share ko na lang din, di ba, na kay Ate Red, di ba? Kay Ate ko rin na naging mga plantita tsaka plantitos, di ba? And that is, di ba, na parang kumbaga let's value din yung time na to, na i-value rin natin kung ano lang yung nasa paligid natin, na kung ano yung binigay sa atin ni Lord. Huwag natin sayangin na parang nag-jealous. But then, let's give them value. Yun. Nakakatuwa lang kasi marami tayong masasabing challenges. Pero we can say na marami din tayong masasabing opportunities na dumating sa atin. And doon tayo talagang thankful natin. Thankful din tayo sa challenges because for sure may natutunan naman tayo sa mga challenges na yun. And we are even more thankful sa mga blessings at opportunity na dumadating sa atin. Diba? Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 5, but hope does not disappoint. Ang ganda nun, no? Parang kapag may hope ka, yung disappointment is not an option.
because you know na yung ginagawa mo ngayon is will create an impact in the eternal life, in the eternity. Diba? Kasi we know na yung ginagawa naman natin dito sa ministry is more than a job description na binigay sa atin. It's a ministry to serve Him and to serve yung mga kaagapay natin. Kaya dahil dyan, maraming salamat po mga kaagapay sa pagsama po sa amin na RTV. Ako po si Wen. Ako naman po si Chris. Ako po muli si Abby. At ako naman po sa Aileen. Muli po, happy 73rd anniversary FEBC! Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS sa ika-73 taong anibersaryo ng Katapatan ng Diyos. Hope Overflows Anniversary Specials. Magandang araw, kaagapay! Welcome po sa ating espesyal na programa as we celebrate FEBC 73rd anniversary na may temang Hope Overflows o nag-uumapaw na pag-asa. We are from the programming team ng 702 DZAS na iyong makakasama. Ako po si Grace Estabilio. At ako naman po, kaagapay, si Kael Garcia mula po sa inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Kamusta po kayo and happy 73rd anniversary po mga kaagapay. At syempre, hindi lang po FEBC kundi DZAS din ang nagsa-celebrate, diba po? 13 stasyon na po tayo sa bansa at ang inyong agapay ng sambayanan ng unang himpilan po ng Far East Broadcasting Company Philippines. Yes, kami po ay na-excite na kaagapay na ma-share sa inyo yung experiences namin sa work, even sa aming family, kung paano pong naging mabuti ang Lord at despite all the challenges ay kay Lord lamang po tayo na nagtiwala. Tama ka nga dyan, Ate Grace. At syempre, makakasama din natin yung mga kaagapay natin sa programming team para magbahagi ng kanilang story ng pag-asa, miski sa kanilang work, sa personal mang buhay. Yan. Hindi na natin patatagalin. Unahin na natin na isa sa ating mga napakasipag na kaagapay. Yes. Si Absi D. Ferrer. Hello. Magandang araw, Absi D. Hi, Ate Grace. Hi, Kael. And hi sa ating mga kaagapay. Happy 73rd anniversary sa FEBC and sa DZAS. Ayun, bago ako magkwento, gusto ko muna ibahagi sa inyo ang Bible verse mula sa 2 Corinthians 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Itong Bible verse na to, masasabi ko, ito yung pinanghawakan ko nung simula mag-pandemya sa aspeto ng work. Kasi hindi naman natin makakaila yung mga challenges, struggles, and adjustments na experience natin nung nagsimula yung pandemic, lalo na sa amin sa DZAS, maraming nag-adjust. And etong season na to, masasabi ko, ginamit ko ng Panginoon para ma-stretch at mag-grow ako as individual. Mula sa pag-a-assist, pag-produce, pagsusulat para sa programa, naramdaman ko yung enabling grace ng Panginoon na ginagawad niya sa akin sa araw-araw. And yes, naniniwala tayo na binibigyan tayo ni Lord ng bagay na kaya natin, kontrolado natin. Pero He also allows things na hindi natin kaya dahil sa pamamagitan nun, mas may experience natin yung enabling grace niya. Mas makikita natin at may experience natin yung pagkilos niya. Kaya sobra nagpapasalamat ako din sa FEBC, DZAS family ko dahil kaagapay ko sila kahit saan man, and masasabi kong hindi lang sila pamilya, hindi lang kayo pamilya sa work, kundi pamilya kayo sa lahat ng aspeto. Kaya maraming salamat DZAS family, and nagpapasalamat din ako sa Lord dahil sa patuloy na provision niya sa FEBC all in all, sa program partners, sa donors, sa mga listeners na nakikibahagi para patuloy na maipahayag yung salita ng Diyos, patuloy na may ma-reach na hindi pa nakakakilala kay Jesus. So,
sobrang privilege at napaka sarap paglingkod na maging parte nitong ministeryong to. And sa family, gusto ko rin i-share na nagpapasalamat ako kasi yung overflowing provision ng Panginoon is hindi talaga matatawaran. Na-experience po namin yun nung magka-COVID kami sa family. Simula nung journey namin yun hanggang matapos. Si Lord yung nag-provide. Si Lord yung nagbigay ng tao. Si Lord yung nag-touch ng mga pusong para mag-help sa amin, magpadala ng pagkain dahil naka-quarantine nga kami. And nagpapasalamat din ako sa sa DZAS family na nag-pray sa amin dahil kasama din namin sila sa laban na yun. Ayan, talagang mararamdaman mo na isang buong pamilya kami. And nagpapasalamat din ako dahil kahit may pandemic, ganito yung nararanasan ng mga struggles. Kumbaga parang mas dumami yung time ko sa bahay na makasama sila tatay at nanay, mas nababantayan ko sila at nakakasama ngayon. And sobra-sobra lang po talaga yung pasasalamat ko sa Diyos sa provision niya at sa strength na binibigay niya sa amin sa araw-araw. Yun lamang po. Yun, praise God. Salamat sa mga na-share sa atin ni LCD. Talagang yung provision ng Lord, hindi lang sa trabaho, pati na sa family, yung COVID journey, and all. Talagang sa kanyang lakas sa panahon ng kahinaan, ang Lord ang kanyang nagsisilbing kalakasan. Amen. Tama ka dyan, Ate Grace. At syempre, yung ibinahagi sa atin ni Absi, talagang naging strength siya sa bawat isa sa mga kaagapay natin na naglingkod dito sa FEBC Ministry. Yan. Thank you so much, Absi. Thank you. At syempre, Ate Grace, isunod na natin kaagad na gusto rin niyang ibahagi yung story ng kanyang pag-asa mula yan kay Kuya Arwel Mendoza. Hi, Kuya Arwel! Hi, Ate Grace. Hi, Kael. Hello din sa ating mga kaagapay. Happy anniversary sa atin. Ayan. Sa akin, ang gusto kong ibahagi, syempre, yun nga, hindi rin exempted ang mga staff ng FEBC sa pandemyang ito. And isa ako doon sa talagang masasabi ko na nakaranas din ng pagsubok ngayong pandemya. So sisimulan ko sa aking journey dito sa FEBC during pandemic. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit na kumakaharap tayo sa pandemya, hindi pa rin nawala ang ating ministry dito sa FEBC. Talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS and tuloy-tuloy din ang aking trabaho, pagpasok araw-araw, and I praise God kasi pinrotektahan ako ng Panginoon sa aking paglabas araw-araw, no? Talagang hindi pa rin natigil yung trabaho hanggang pagdating ng December. Ayan. So doon na nagsimula yung aming COVID journey nang ma-diagnose ang aking papa, ang aking tatay, naging positive siya sa COVID-19. At take note, December 25 pa mismo namin nalaman na siya ay COVID positive. So, ayun yung naging malungkot na Pasko namin. Siyempre, hindi kami nagkaroon ng opportunity to celebrate Christmas together. And hanggang magbagong taon, hindi kami magkakasama kasi kinailangang dalhin ang aking father sa COVID facility. So, nakakalungkot yun. So, yun yung first wave. Talagang andun yung sadness kasi hindi mo magkakasama, tapos nag-aalala ka pa kasi yung tatay mo nandun sa COVID facility. So, yun yung first wave na talagang nakakalungkot. And isa pa, hindi lang siya isang beses nag-positive, kundi 2 beses. So, talagang andun yung takot, andun yung pangamba na, Lord, bakit nangyayari to? Ayan. Pero thank God kasi hindi kami buong pamilya nagka-COVID. Yung pinagpapasalamat namin sa Panginoon kasi pinutekahan kami ng Lord kahit na nag-positive si Papa. But right now, ay recovered naman na yung aking tatay. So praise God, nakakapasok na siya ulit, nakakapagtrabaho na siya ulit. And then, syempre, bukod doon, nagkaroon din ako ng personal struggle, nagkaroon din ako ng personal challenges dahil nagkaroon ng problema sa aking relationship. But still, coping up
tunay nga na si Lord ay malapit sa mga broken-hearted. So doon din pinarana sa akin ng Lord na hindi ka mag-isa. At naramdaman ko yung pagsama niya sa akin. And pagdating din ng March, bukod doon sa relationship issue, nagkaroon din ako ng physical challenge na na-encounter. Na-diagnose po ako ng isang sakit and doon ako nag-breakdown na Lord, bakit yung pagpasok ng 2021 sunod-sunod naman po, no? Pero ginamit ito ng Lord to remind me na, anak, kailangan mo magpahinga. Kailangan mo magpahinga kasama ako. Kasi yung last year talagang bugbog sa trabaho, halos ang pahinga lang talaga, matulog. Pero itong 2021 na to, hinayaan ako ng Lord na magpahinga. Hinayaan niya ako na sumama ka sa akin. Kumbaga parang samahan kitang magpahinga. Yun kasi yung hindi ko na-recognize nun na mag-rest kasama si Lord. Kumbaga nagpapahinga lang ako ng sarili ko. But this time, inalok ito ng Lord to remind me na you need to rest. Ayan. So, sa lahat ng ito, masasabi ko na hindi ako iniwanan ng Panginoon kahit na may mga struggles tayo, hindi hinayaan ng Lord na maramdaman, ako personally, na maramdaman ko na mag-isa ako. So, in all of this, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung passage na talagang pinanghahawakan ko till now. Makikita natin to sa Isaiah 41 verse 10. Sabi po doon, ako ay isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Talagang pinaranas sa akin ng Lord itong mga challenges na to, hindi para sabihin sa akin na pinaparusahan kita. Kundi, itong word na to ay nagre-remind sa akin na siya ay lagi nating kasama. Never niya tayong iniwan. At wala tayong dapat ipangamba. Kasi yung Diyos na kasama natin ay isang napakalaking Diyos. Kayang-kaya nating i-overcome lahat ng challenges na nararanasan natin ngayon. Even this time, itong panahon ng pandemic na to, kasi kasama natin siya. Walang imposible sa Kanya. Lahat kaya natin mapagtagumpayan basta kasama natin siya. Kasi yun yung pangako niya sa atin papalakasin niya tayo, iingatan niya tayo, tutulungan niya tayo at ililigtas niya tayo. Sa lahat ng ito, tunay nga na tapat ang Diyos at ang pag-asa ay talagang sa Kanya lang natin makakanta. So to God be the glory. Maraming salamat. Pag sa DZAS family, maraming salamat sa patuloy na pagsama po sa aking journey ngayon. Thank you po. Yes. Maraming salamat Kuya Aro sa pagbabahagi mo. Tunay nga na sa kahinaan natin, sa mga problemang naranasan natin, mas makakita natin ng comfort, yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi madali yun, Kuya Kaela, yung pinagdaanan ni Kuya Aro. Kasi personal, yung family, nagkasakit yung parent niya, COVID. Si Aro, hindi man siya nagka-COVID, pero ibang physical condition naman. Pero alam mo yun, ni-remind siya ng Lord na mas tumatag, no? Na magtiwala kay Lord sa kabila ng kanyang pinagdaanan. Hindi madali yun, pero tingnan mo naman si Aro. Parang walang nangyari. Hindi, joke lang. Ayan, salamat sa Diyos sa buhay ni Aro. Magandang testimony yung kanyang pinagdadaanan ngayon. Tama ka yan, Ate Grace. Maraming salamat sa iyo, Kuya Aro. Thank you, Kuya Aro. At syempre, Ate Grace, inext na natin kaagad na gustong ibahagi din ang kanyang story of hope, si Ate Kayla Escalante. Hi, Ate Kayla. Hi! Happy anniversary mga kaagapay! Ayan, ibabahagi ko po sa inyo yung ilang bagay na kapag naaalala ko ay nare-remind ako kung paano pinakita ng Panginoon na siya ay tapat, siya ay mabuti at nag-uumapaw yung pag-asa mula sa Kanya. Hindi tayo exempted sa mga struggles, sa mga trials, kahit sabihin natin na nasa ministry po ako, Lord, nakakakilala po ako sa iyo, Panginoon, pero bakit po ganito? May mga ganun tayong pagdaraanan. Una dyan, sa health po, nitong pandemic, talagang sunod-sunod yung pagkakasakit. At lalo na po noong December 2020, lahat po ng symptoms ng COVID ay halos lahat po ay naranasan ko po. Pero salamat sa Panginoon dahil sa paningin ng tao, maaaring sabihin na positive na yan, COVID na yan, kasi andyan lahat ng symptoms. Pero binaliktad yun ng Panginoon at praise God, nag-negative po ako noon sa kabila po ng halos lahat ng symptoms ay nasa akin. And then hindi lang yon kasi yun nga po sunod-sunod yung mga pagkakasakit
hanggang sa kinailangang umuwi ng daddy ko para po masamahan kami dito sa bahay kasi nga nagkasakit po ako noon, may mga tumaas po sa lab test ko, na ayun pa po yung naging way para sagutin ng Panginoon yung matagal namin pinag-pray na ma-rehire po ang daddy, magkatrabaho po siya ng permanent. Yun po yung naging way yung pag-uwi niya dito. Despite ng pandemic na bagsak yung economy natin, salamat sa Lord kasi sinagot na niya yung matagal namin prayer. Nag-aaral pa lang ako, yun na yung prayer namin. Sinagot ng Panginoon and praise God, meron na po ngayong permanenteng trabaho ang daddy. Na-rehire po siya sa dati niyang company. And sa work naman po, salamat dahil despite ng challenges, dahil nga iba yung system natin ngayon ay new normal. Iba to sa mga nakasanayan natin na magre-record tayo sa studio, pero ngayon magre-record tayo sa sulok ng kwarto natin, sa cabinet, ganon. Salamat sa Lord kasi despite ng mga kakulangan natin, despite ng mga limitation, nandun naman yung grace ng Panginoon para masustain tayo everyday. And yun nga lang, daily provision ng Panginoon sa ministry ng FEBC. Talagang dun pa lang makikita mo na nag-uumapaw yung pag-asa sa Panginoon kasi ayan nagpapatuloy ang FEBC dahil lang sa grasya ng Panginoon. And salamat rin dahil belong ako sa DCAS family. Nagaya po ng sinabi nila na isang chat mo lang na may ganito pong kaming nararanasan, nakaalalay, nakaagapay yung DCAS family para samahan ka sa pananalangin, samahan ka na malalaman mo na meron kang support system sa DCAS family. Yes. And ayun po, yung mga bagay na ito ay reminder sa atin na mabuti at tapat ang Panginoon at nag-uumapaw yung pag-asa sa Kanya. Kaya po, sa Diyos ang papuri sa lahat ng ito. Salamat Ate Kayla. Talagang answered prayer. Answered prayer yun, Kuya Kael, dahil yung lagi natin pinagpe-pray na magka-work yung kanyang papa, pero ngayon meron na pong pinrovide ang Lord sa kanya. Saka tama yun yung adjustment sa work. Kahit tayo nag-adjust talaga tayo ngayon na pandemic. Ano, Kuya Kael? Tama ka dyan, Ate Kayla. At saka nakita natin yung ilang beses na pagkakasakit ni Kayla, pero pinatunayan ng Panginoon sa kanyang buhay na siya yung nagbibigay ng tunay na kagalingan at kalakasan. Thank you, Ate Kayla. Thank you. Ayan. Next na natin, Kuya Kael. Walang iba kundi ang ating programming supervisor, si Ate Jo Alabastro. Hello, Ate Jo. Hello, Kael and Grace, and sa ating mga kaagapay, magandang araw po sa inyo and happy anniversary po sa ating lahat. Ako po, ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay yung nag-uumapaw na pag-asa na meron po yung FEBC, lalong-lalo na nga po na na-mention po na never po in our pay day na tumanggap po kami ng payslip lang. May laman po, may sweldo po. That is one thing that we praise God for. And dahil po mahilig po ako magluto, gusto ko pong matandaan yung pinagdaanan po namin sa isang lasa. Yung lasa po na ito, if I may share it, ay bittersweet. Bittersweet po kasi may pagkakataon po na dumaan po ang aming family, ako sa isang mapait na karanasan, and kagaya po ng na-mention ng aking mga kapatid, ay hindi po talaga kami exempted. Nung una po, nag-encourage pa ako ng mga kapatid ko sa DZAS na may mga COVID and their family. Nung dumating na po sa amin, nung kami naman po ang binisita ng COVID-19, yung aking pong husband ay nag-positive. Talagang nanlumo po ako at pero naranasan ko po yung biyaya ng Panginoon. And 2 months after po ay umuwi na rin sa Panginoon ang aking tatay. At doon po talagang parang nag-ground zero po ako. Yung halos naubos po yung lakas ko dahil sa pighati na nangyari po. Ang natatanging tanong ko lang noon sa Panginoon ay bakit ngayon, Lord? Bakit ngayon ba? Kasi hindi makakauwi yung 2 kong kapatid na nasa ibang bansa. Pero ang tanong sa akin ng Diyos ay binalik. Bakit hindi ngayon?
And doon ko po na mas na fully na realize yung sinasabi ni Cristo Jesus bago po siya mapako sa krus. Yung sabi niya, nakaramdam siya ng halos nakamamatay na kalungkutan. At nakarelate po ako doon sa expression na yon ni Christ, yung halos hindi ka na makalakad, halos hindi ka na maka-move forward dahil sa matinding kalungkutan. Pero I praise God kasi in-empower niya ako para magpatuloy sa trabaho, magpatuloy sa pagiging isang ina. At lalo ko na-appreciate yung dinanas ni Cristo na kapag tumatawag ako sa Kanya, humihingi ako ng comfort. Naiintindihan niya kasi dinaanan niya yun. Tapos na-overcome niya yung sitwasyon na yun. And I praise God dahil doon ako kumukuha ng nag-uumapaw na pag-asa na sa kabila ng mga negative o hindi mabuti, mapait na karanasan na meron na dinaanan yung family ko, nananatiling matamis yung mga alalahanin na sa kabila ng kahirapan, itinatawid kami ng Panginoon. And as you know, kami pong mag-asawa ay parehas po kami sa ministry. And we are so grateful at lagi po namin sinasabi sa aming mga anak na sa biyaya ng Panginoon, nag-uumapaw ang aming pag-asa na hindi po naapektuhan yung dalawang company na kinabibilangan po namin. And ultimately, I praise God because kahit na sinasabing trabaho po ito sa FEBC, I feel family with you, I feel family with the DZAS team, at sa inyo din po mga kaagapay. Maraming pong salamat. Kaya yung nag-uumapaw na pag-asa hindi lang po sa amin, para po sa ating lahat. And yun lang po, happy anniversary and God bless you at manatili po tayong ligtas sa lahat. Thank you, Grace. Thank you, Kael. Thank you, Ate Jo. Thank you, Ate Jo. Maraming salamat sa pag-share mo at talagang na-witness naman talaga natin yun na marami tayong pinagdaanan sa buhay natin and tunay nga na itong mga hardships na naranasan natin, ito yung magpapatibay sa ating relasyon sa Panginoon. Yes. At syempre, patuloy rin naman natin na yung pray, yung comfort sa family ni Ate Jo dahil sa wala ng kanyang papa. Ikaw na mag-ito yan, Ate Grace. Oo, syempre, hindi kita makakalimutan, Ate Grace, dahil ayun na nga, ano bang story ng pag-asa sa buhay mo, Ate Grace? Ayan, so sa akin, thank you, Kuya Kael. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord sa kanyang kagalingan sa akin. Alam naman po ninyo na ako po ay nagka-COVID last year. So magandang time iyon sa akin na makapag-niig kay Lord habang ako ay nagpapahinga. Akala ko talaga kasi nung time na yon ay kukunin na ako ng Lord dahil sa nahihirapan akong huminga. So 1 week yung battle na yon. At alam niyo naman po yun, yung aking naging COVID story. Pero salamat sa Diyos sa kagalingan na pinagkaloob niya sa akin, at sa provision din sa aking family. Naniniwala ako na may plano ang Lord at nangyayari ito sa akin at sa aking buhay at sa aking family. So salamat din kay Lord sa blessing din sa amin, sa kanyang provision. Bagamat minsan may nagkakasakit sa amin, may health condition sa aming family, particularly sa aking tatay, pero alam namin na andun yung kagalingan ng Lord at pagkagalingin niya ang aking tatay. At timely rin, ma-share ko na rin sa inyo na salamat sa Diyos na nakauwi yung aking tatay, nag-for good na siya noong 2019 kasi OFW po dati ang aking tatay. At nakauwi siya 2019 bago mag-pandemic dito sa atin. Kaya timely, salamat sa Diyos dahil kung nasa ibang bansa pa siya ngayon habang pandemic ay hindi namin alam kung paano yung gagawin namin, paano yung process kasi ang haba yan, may swab testing pa and all. So praise God talaga sa kanyang pagkilos. Then, sa work naman, nagpapasalamat ako kay Lord syempre sa mga bumubuo sa DZAS, syempre sa prayers. Talagang totoo po yung sinabi ng mga kaagapay natin kanina na sa prayer, isang prayer lang o prayer request ay may ipapanalangin ka ng inyong mga kaagapay. At bagaman, naging limited yung ginagawa natin before, yung on the ground, like yung fellowship physically, sa ating mga kaagapay, sa ating partners, sa listeners, nandun yung andun yung hope, andun yung pag-asa na marami pa rin maaabot ang FEBC ministry through radio broadcast at sa online, lalo na ngayon,
na online streaming, marami na ngayon ang nakikinig online. At sa kabila po ng pandemic na ating nararanasan, isama na natin yung problema sa internet connection. Alam ko marami nakaka-relate dyan sa atin. At doon sa pagnanais natin na maabot yung mga tagapakinig, hindi tayo nawawala ng pag-asa. At wag tayong mawala ng pag-asa dahil sabi nga, share ko lang sa inyo, yung sabi sa, alam na ninyo ito, 1 Corinthians 15:58, na kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. So, paramihan sa atin, napapagod, ganon, pero alam natin na ang kalakasan natin ay nasa Diyos lamang at hindi ito masasayang lahat ng mga ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya I praise God dahil He is using us. Ginagamit tayo bilang instrumento ng Lord para maibahagi yung kanyang salita, makapag-share ng encouraging messages sa ating mga kaagapay worldwide at hope din sa lahat ng ating mga tagapakinig. So yun po sa akin. Maraming salamat and happy anniversary FEBC. Maraming salamat sa pag-share mo, Ate Grace, and nagagala kami na kasama nyo na nga ang inyong tatay para nag-for good na siya. And we thank God na patuloy siyang ginagamit din ng Panginoon sa ministry niyo dyan sa Valencia. Yes, oo. Si tatay ay ngayon nag-online class siya. Parang nagpapastoral. Ayun, gano'n. Kaya salamat sa Diyos, nagagamit siya sa ministry, nakakapag-preach din sa aming church at sa abroad din kasi yung dating ang ministry sa ibang bansa. Yun na nga, Ate Grace. So, para naman, syempre, baka makalimutan niyo ako. Syempre, ibabahagi ko rin yung aking story ng pag-asa. Hinihintay mo pala yun, joke lang. Dapat, Kuya Kael. Ngayon naman, sige, pakinggan naman natin yung story of hope ni Kael Garcia. Grabe no mga kaagapay, from our first sharer na si Absi D, si Kuya Aruel, si Ate Kayla, si Ate Jo, si Ate Grace, napakinggan nyo yung story ng pag-asa na naranasan nila. Grabe yung faithfulness ng Panginoon sa kanilang buhay, maging sa aking buhay. So para naman po sa aking story ng pag-asa na naranasan ngayong pandemya. Totoo naman po na mahirap maranasan tong COVID-19. Parang as a millennial, parang first time ko itong naranasan na ma-lockdown, parang dahil nga po ay gusto ko ring makikipag-socialize sa mga tao, parang naging challenge sa akin na maging mapag-isa rin. Pero sa tulong po ng ating mga kaagapay na nagsusupport, na patuloy nag-encourage, mas din po natin natagpuan ng talagang motivation para ipagpatuloy ang buhay. Pero sa pamamagitan niya ng pag-asa na nagmumula po kay Kristo. So sa mga hindi po nakakaalam or hindi po nakarinig, ako din po ay isa sa mga natamaan din po ng COVID-19. Yes po, tama po kayo nang narinig. Ako po ay positibo sa COVID-19 last December 2020. So, mahirap yung sitwasyon, mahirap yung mapalayo ka sa family kasi nga napunta ka sa isolation facility. Mahirap maging mapag-isa, mahirap, hindi lang siya laban physically but also you are fighting the battle mentally. So, talagang mas lalabanan mo yung takot, yung pangamba, and of course, yung pagiging mapag-isa. So, thankful ako sa aking mga kaagapay na every now and then, during my stay in the isolation facility, talagang nandun sila, lagi silang tumatawag, nag-chat, para i-encourage ka nga. And of course, hindi ko mapagkatagumpayan ng labang ito kundi sa tulong ng ating Panginoon na nagbigay sa akin ng kagalingan para makarecover din sa sakit na to. And I also want to share na si Lord talaga yung nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kasi po aside po sa struggle nga po sa paglaban sa sakit, last year din po is, ayun po, madami din pong hinarap na trabaho, not only sa aking work sa FEBC ministry, but also I'm also studying din po kasi sa aking graduate studies. Talagang mahirap pagsabayin ang pagiging trabahante at isang estudyante. So, praise God kasi po sa tulong po ng Panginoon ay napagsabay po natin at napagtagumpayan po natin. And thank God, we are done with our academic requirements
And thank God na patuloy niya akong sinusustain. Salamat sa kanyang kalakasan. And maraming salamat din po sa inyong mga kaagapay sa patuloy niyong prayers and support po para sa FEBC Ministry. Thank you po, and I hope bawat isa po sa atin ay makaranas ng pag-asang nagmumula kay Kristo. So yun na nga, Ate Grace. Yun, syempre, congratulations, Kuya Kael. Hindi kaya madali pagsabayin yung aral and work, pero ikaw ay matatag. Amen. Kaya salamat sa Diyos dyan sa kalakasan ng Panginoon na binibigay sa iyo at for sharing with us your story. Salamat sa iyo. Ayan, Kael, napakabilis ng ating oras at tayo ay talagang na-bless sa ating mga kaagapay. Pakita na natin yung mga kaagapay. Amen. I-invite na natin sila. Pasok na po mga kaagapay. Yay! Ayan. Yan. Hello. Ayan, kompleto na kami kaagapay. Kami yung inyong mga nakasama kanina. Ayan, si Kuya Kael, ayan, si Kuya Arwel, si Absi D, si Ate Jo, Kaylan, of course, si Kuya Kael. Siguro bago tayo magtapos, baka may mga quick lang na mga pabati para sa ating mga kaagapay. Ayan. Sige, ako na lang, konti na lang yung time natin para bumati. Pero mag-invite lang tayo na hindi pa po matatapos yung event for today dahil maghapon po yung celebration, pero hanggang 11 a.m. po meron pong live na anniversary celebration. Parang sama-sama nga tayo dati, di ba, yung face-to-face sa bulwagan ng Panginoon. Pero ngayon, ibang bulwagan na ang ating pupuntahan. Online bulwagan. Kaya wag po kayong bibitiw, mga kaagapay. Tama ka dyan, Ate Jo. At patuloy silang mag-tune in. Hindi lang sa ating FEBC Radio, pati po sa lahat ng himpilan po ng inyong FEBC Ministry. Kasi po, 9 a.m. to 11 a.m. po, may special na handog po kami para sa inyo. Ano pa bang pwede nilang abangan, Aruel? Ayan, gusto... Wala si Aru. Sige, Kael. Ang gusto nating ibigay sa ating mga kaagapay na ihanda na nila ang kanilang puso, ang kanilang katawan sa pag-indak, sa pag-worship, at syempre, para sa makapakinggan nila ang mga magagandang mensahe ng pag-asa. Kayla? Patuloy pa rin po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV para po doon po ninyo mapanood ang mga programa po ng Partners Broadcasting 702 DZAS. Si LCD. Ayan, so invite nyo na yung friends nyo, ka-family, isama nyo na ang inyong kabarangay. Pero syempre, online ang ating samahan. Kaya wag po kayong bibitaw hanggang mamaya. At abangan nyo po ang aming mga special program na inihanda para sa anibersaryo ng FEBC. Na may temang Hope Overflows o Nag-uumapaw na Pag-asa. Ayan. At maraming salamat mga kaagapay sa inyong pagsama sa amin sa ating special dito sa DZAS FEBC Ministry. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa mga kaagapay natin, ating production technicians. Thank you so much kina Kuya Reggie Villena, JB Tabuan, nagpapasalamat din tayo. Benjo Morano and Nathaniel Peralta. Siyempre sa RTV, sina Ate Aileen Valdez, si Abby Glindo, Chris Rosete, and Gwen Balatukan. Si Aruel, baka may ipag-i-invite. Aruel? Ayan, mga kaagapay. Wag po kayong bibitaw kasi marami po kaming hinandang mga special na programa para sa araw na ito. At sinisigurado po namin sa inyo na mabe-bless po kayo, marami po kayong makukuha at matututunan sa aming mga hinanda para sa inyo. I-share nyo at magbahagi rin po kayo sa amin. I-message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Ayan, dito sa inyo. Thank you, Kuya Arwel. Siyempre, pasalamat din tayo sa ating team, sa Broadcast Engineering Team, kina Kuya Rafi Bardoquillo and Nals Pagador, at sa mga kaagapay rin natin sa Bukawi Transmitter site. Maraming pong salamat sa inyo. At dito na po nagtatapos ang ating special programming para po sa DZAS. Pero stay tuned pa rin po kayo mga kaagapay. Muli po, ako po si Kael Garcia. At ako naman po, Grace Estabilio.
Marami pong salamat and happy anniversary FEBC! Woo! Yay! Yay! Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS sa ika-73 taong anibersaryo ng Katapatan ng Diyos. Hope Overflows Anniversary Specials. Ayan, napakinggan po natin, nasaksihan ang testimony ng mga kasama sa programming team. Kasama dyan sina Joe Alabastro, sina Hannah Placer, sina Arwel Mendoza, of course si Grace Estabilio, kasama na si Absi Di Ferrer, si Kyle Garcia, at si Kayla Escalante. At napakaganda talaga ng ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin dahil tunay na siya ay mabuti, tapat, punong-puno ng pag-asa. At ngayon nga, maganda, ay tingnan din natin, tunghayan natin, saksihan po natin ang testimony rin ng mga masugid natin na program partners ng 702 DZAS FEBC Radio Ministry. Hi, I'm Christy Bailey and I'm a long-time listener of 702 DZAS since 1990s pa po. Actually, ang nanay ko po talaga yung nakatuklas sa DZAS. I remember when I was in high school, bubuksan na po ng nanay ko yung radyo and it will start from Hardin na Panalangin by Pastor Proceso Marcelo and then tuloy-tuloy na po yan hanggang sa ulat-ulat ni Mr. Junji Marcelo and then ni Miss Maloy Malimbiran sa Lumbides. And then, hanggang sa na po yan, dire-diretso yan hanggang sa Heartline ni Kuya Clem at Cindy de la Paz Lacanilao. So, yun po yun talaga yung unang-unang naabutan ko na mga program since nung nag-start po ako na makinig ng DZAS. One of the benefits na masasabi ko from listening to DZAS is actually maraming benefits. So, ito yung mga talagang for me na like yung vital is it really helps me nung time na I was like earlier on in my spiritual life. I get to hear different kinds of preaching or different kinds of preachers. Kumbaga, hindi lang sa Pilipinas, yung mga preachers natin din sa Pilipinas, kundi pati din yung mga preachers sa ibang bansa. So, it's really a good thing. I mean, for me, kumbaga, get to hear na iba-ibang different preachers. So, iba't ibang style ng preaching. One thing that I appreciate sa DZAS is especially now na during the pandemic na napaka-challenging ng panahon natin ngayon, napaka-hirap talaga because ang daming mga difficulties. May mga namatayan, may mga nawalan ng trabaho, may sakit. So, ang DZAS is, one thing I appreciate about DZAS is, nandyan sila para maging alalay or magsilbing paalala na may Diyos na pwede tayong tawagan, na may Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa, na may Diyos na tutulong sa atin gaano man kahirap ang
ang pinagdadaanan natin ngayon na nariyan ng Diyos para tumulong. So DCAS, maraming salamat sa lahat ng panahon na nandyan kayo para sa mga taong tulad ko na nangangailangan ng gabay at kaagapay sa buhay na mahirap. Dalangin ko na ang Panginoon ay pagtuloy na gamitin ang DCAS para ilaganap ang kanyang salita at ilaganap ang kanyang mga mensahe ng pagmamahal, pag-asa at kaligtasan. Maraming salamat FEBC DCAS. Maraming salamat. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Salamat po. Shalom everyone, I'm Helen Christian po, currently working in Israel as a caregiver. I started listening DCAS when I was in high school until now. Sa pamamagitan po ng pakikinig sa inyong programa, lumalakas po ako spiritually, hindi lingid sa inyo na madaming restriction na nangyayari dahil sa lockdown. Hindi makapag-gather ang tao para magsimba through DCAS. Nakakarinig ako ng mga salita ng Diyos na nakakapagpalakas sa akin spiritually. Salamat din po sa mga programa ninyo about health na malaking tulong siya para mapanatili natin, mapalakas ang ating katawan, which is the temple of God. Happy 73rd year anniversary sa DCAS. Nawa ay mapalawak pa ni Lord ang inyong istasyon para madami pa kayong matulungan ng mga kaluluwa, especially mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Nawa ay maabot pa nyo ang parts of the world. Dito naman po sa Israel, tuloy pa rin po ang war. Pero kami pong mga Pilipino, nasa mabuti po kaming kalagayan by the help of God and protection. Salamat po. God bless each and everyone. Bye-bye. Happy anniversary FEBC. Thank you very much dahil napakalaking tulong po talaga ng everyday sharing of Word of God. Talaga pong naging gabay ko kayo sa bawat umaga. Nakapagbigay po talaga ng kalakasan, wisdom na nagmumula sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya to God be all the glory sa inyong station. God bless you all. Happy anniversary sa FEBC. Salamat po sa pagpinagpala po ako ng lubos mula ng dalaga ko hanggang ngayon. Talagang avid na listener. God bless you. Salamat po sa DCAS na talagang ginagamit ng aking spiritual. Salamat sa kanya simula sa pagkagising ko sa umaga kung wala lang ibang disturbo hanggang sa gabi. Kaya salamat sa kanyang kalakasan na pinagkakalob niya sa akin spiritually. Happy anniversary to FEBC. I remember, din ng panalangin, nung wala pang pandemic, sa school ako niyan, lagi akong nakikinig at naisipan na langin. Mabuhay po kayo, marami pa po nawa kayong maabot sa Panginoon. Amen. Happy anniversary, DCAS. Tunay pong kalakasan talaga ang mga worship song na patuloy na pinakikinggan ng aking kaibigan na si Vicky. Sa pool pa noon hanggang sa ngayon, ganun din po ako na nakashare, naseshare niya akong dahil nga yung radio niya lagi naka-open. Yun, happy anniversary. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go.
Happy anniversary, 702 DZAS FEBC. DZAS FEBC. God bless you all. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Pastor James Litica of the International Bible Church here sa Mandaluyong and also sa Family Matters. Magandang umaga po at magandang araw, happy anniversary sa FEBC at DZAS. And ako naman po ay si Isa de Guzman Tica. Yes po, salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Gaano katagal na ba ang involvement ng family natin sa DZAS? Mahaba-haba na. Mahaba-haba. Ang akin pong ama, si Dr. Gavino Tica, ay long-time broadcaster po sa DZAS. Ang kanyang program po from way back in the early days is called Sandali Po Lamang. Yan po ang kanyang program noon. He did that for many years. Ang family mo din, ano? Ang family ko din po ay mahigit na 5 dekada na supporter ng FEBC, DZAS, way back time ng lolo't lola ko. Zacarias and Placida de Guzman, and Manong Fred Bishop Magbanwa was like our adopted son ng lolo't lola ko. So decades na rin po ang aming involvement with DZAS. Tagal na rin pala. No? Pero hindi pa kayo magkakilala noon. Hindi pa. Pero may crush na siya sa akin. Hindi pa tayo pinapanganak. Hindi pa tayo pinapanganak, definitely. And kakaiba tong time na to. No? What a time na mag-celebrate tayo. Ang ganda pa man anniversary, 75. Pero tayo po ay nakakulong, hiwa-hiwalay, very minimal. Meron po ilang tanong sa amin, ano bang naging effect ng COVID outbreak na ito sa inyong family? To say the least, napakatindi po dahil kaibigan, kamag-anak, na nauna sa atin, yung mauna, iba naman talaga naapektuhan ito. Kami naman po ay okay the whole time except yung umpisa ng taon na ito. Na all of a sudden, despite all of our pag-iingat at lahat, ay nagkaroon pa rin ako at ang aking anak nag-test ng positive. Salamat sa Panginoon na hindi po complete yung aming symptoms. Nonetheless, nagkaroon pa rin kami. Pero sa biyaya ng Panginoon, obviously naka-recover po kami sa bagay na ito kahit natakot ako nung time na yun. Lalo na ako. Lalo na malikaw, nasa isang bahay kami. And we praise God na we made it through. Pero hindi lang yun actually, merong mas malaking mas nauna doon na trahedya sa ating pamilya ang tumama sa atin ito at let you take that over. Yes, perfect timing po ng Panginoon na nangyari po ito during pandemic. But as many of you know, kami pong mag-asawa, the Lord has called us into a ministry of adoption and foster care. So, in the past 5 years na aming involvement, we have, on top of our 7 biological children and a grandson, meron po kaming 2 adopted sons. And so, yung dalawang magkapatid na ito na kinuha po namin, mahigit na 5 taon, ang isa po doon, yung mas bata po ay nagkasakit way back in November of last year. It started as symptoms lang po na akala natin related to online studying, di ba? Kakabasa, sumasakit ang ulo, and then eventually we found out he was diagnosed with a very aggressive type of brain tumor. And in 2 months' time, ganun lang po bilis. In 2 months' time, early this year in January, the Lord took him home. But in all of this, I saw God's hand. Masakit man at mahirap, but I saw God's sovereignty in all of it. Opo. At dyan po papasok yung importance in this life ng DZAS. No? Yes. Kasi after nun nawala ang aming anak, nagka-COVID naman ako at saka aking anak. Pero ikaw, bago po mag-pandemic, fan girl na po ng DZAS ko. Talaga po, naka-on po palagi yan. Kahit minsan nga hindi ko na-absorb. Basta naka-on siya talaga sa DZAS. At lalong-lalo na, ako po ako po may hawak ng bandera. Number 1 fan po ng Tabas ng Batas with Attorney Chona and Attorney Maika. Yan po, talagang walang palya po yan. Pinapakinggan ko po. It has helped me a lot. Especially po yung mga other programs when it talks about families, of course, being a mother of many. And then, yung mga preachings po, grabe pong inspirational. I would, pag kasi news, nakaka-depress eh. Pero pag talagang DZAS, it inspires you. So sa akin po, personally, malaking tulong po talaga ang DZAS. Diyan papasok ang mensahe ng ating anibersaryo ngayon. At yun po ay ang pag-asa. Right. Yan po ang meron tayo, as the Bible says, we have a living hope.
Yan po ang naibibigay ng DZAS sa napakarami, milyon-milyong mga tao, FEBC all over the world, na in Christ we have a living hope. Kahit gano'n ka pangit, gano'n ka heartbreaking ang situation mo, we have hope. So tuloy lang DZAS, tuloy lang FEBC, supportahan natin ito. At sana po ay patuloy tayong makinig dito and understand that in Christ we have hope, pag-asa. Hope Overflows Anniversary Specials sa inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Maraming salamat sa ating mga program partner sa pagbabahagi ng kanilang pinaghuhugutan na pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang tema natin ngayon, nag-uumapaw na pag-asa. 73rd anniversary po ng 702 DZAS at maging ng kabuuan ng FEBC Philippines. Talaga namang ibang-iba kapag kakasama natin ang Panginoong Hesukristo sa atin pong lakbayin. Ikaw naman, Kuya Lem, ano po ba ang maibabahagi nyo ngayong araw na ito? Talagang ako natutuwa sa kabutihan ng Panginoon kasi we can just imagine isang taon mahigit na talagang sinusubok tayo ng pandemyang ito. Dahil nga pandemya worldwide yan. Pero ako talaga nagpapasalamat sa Panginoon. Personally, hindi naman ako nagkasakit ng COVID. Pero kasi syempre, alam naman natin na it is something na hindi natin maikakaila. Kasi kahit kami sa aming sa immediate family namin, wala naman nagkasakit, Pero meron kami doon sa pamangkin, so hindi direct sa family, anak ng ate ko ay nagkasakit siya pero mild lang naman. So napakabuti ng Panginoon. Pero may mga churchmates kami na syempre due to privacy reasons hindi natin sinasabi. In fact, yung iba hindi namin nakilala kasi siguro hindi pumayag yung family na i-share ang names nila. So nire-respect namin yon. Pero talagang habang dumadami yung pangalan sa aming church, yung sinasabi ng mga naging biktima, yung kumbaga pumanaw na, nasa Panginoon na, kahit hindi binabagit ang pangalan, ramdam na ramdam ko, kami mag-asawa as we listen online sa worship, nagwo-worship online, talagang ang daming buhay na naapektuhan. Yung iba syempre umabot sa yung worst ay namatayan, Yung iba naman ay nagkasakit, naka-recover. Marami ding stories ng miracle, na ginawa ng Panginoon. Aloha, talagang ibang klase talaga. Itong taong 2020, Tapos ito ngayon 2021 tayo na wala pang maliwanag, in the next few months. Pero syempre, ang maliwanag sa atin ay nag-uumapaw ang pag-asa na galing sa Panginoon dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. Aloha. Kuya Lem, paano mo kinukuha ang pag-asang iyan? Sa panahong napakadaming insecurities, doubts, ang daming hindi tiyak. Alam mo, kung tutuusin, napakahirap na tanong niyan. Pero sa isang banda, ay madali rin yung tanong na yan. Because ang reality, aloha, is that wala naman tayo talagang ibang source. Alam mo, kapag ang isang mahal mo sa buhay ay magkakasakit, In fact, yung isang pamangkin naman namin, sa side naman ng asawa ko, ay mas malala ang kanya naging sakit. Umabot sa parang severe to critical na kasi nahirapan, may asthma kasi siya. Pero alam mo, sa miracle ng Panginoon, ibang klase rin yan, Talagang alam mo na ang Panginoon lang ang kumikilos. Of course, ginagawa namin ang part namin. We had to coordinate, Siyempre, yung tatay ng bali ang kapatid ng asawa ko, siya nag-asikaso. Pero ang reality is that kami, even physically, wala kami doon sa tabi nila, parang nandun na kami. So ramdaman namin yan. That's of course, given na rin na tuloy pa rin ang ating broadcast, di ba? Aloha. Tuloy pa rin tayo kahit na ang daming challenges. Pero alam mo, in 11 days, itong napakatinding sitwasyon ng pamangkin namin, 11 days, nakauwi siya. Tapos, tinulungan siyempre, yes, praise God talaga, power of God talaga. Talaga nag-uumapaw ang pag-asa, ang pag-ibig, kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo, Kaya itong 73rd anniversary natin, in a way, masasabi ko na feel ko yan, Siyempre, sa ministry, maraming challenges. Sa broadcast, even sa, alam mo na, mga technical side of the broadcast, marami ding challenges dyan. Pero pag yung buhay na pinag-uusapan, kitang-kita natin na ang power of God talagang
marirealize natin that we can only do so much, that we are limited beings. Ang Diyos talaga may hawak ng buhay natin, literally. Ang bawat paghinga natin, hawak niya. So ako yan binabalikan ko kasi kung hindi pa alam ng iba, yung nanay at tatay ko ay nasa Panginoon na. So kumbaga alam ko na yung pinakamabigat na nararamdaman ng isang anak. Siyempre within the family, ang mawawalang yung nanay at tatay physically. Pero ang celebration naman doon is that they are with God right now. So, pero that was so many years ago na. So pero ang reality is that dumadating tayo sa buhay natin. Alam mo, aloha, and I can share this sa lahat ng kaagapay natin na ang Panginoon talaga, dadaling ka niya sa point ng buhay mo na yung feeling mo may magagawa pa pero talagang there will come a time na hindi mo magagawa yung gusto mo. Yung parang limited ka. Kahit sa isip mo, parang kaya mo pa. Lalo na kung ikaw yung nagkasakit, no? Hindi ako nagkasakit nitong panahon na to at Lord willing, ganun pa rin. Pero alam mo na kapag yung kamag-anak mo, mahal mo sa buhay nagkasakit o kaya pumanaw pa, no? Makikita mo na we can only do so much, And all the more, we should depend totally on God. Kasi literally, siya lang makakatulong sa atin. Siya nga nagbibigay ng hangin para mahinga natin, di ba? Siya nagbibigay ng food natin and everything that we need to, not only to survive, ganyan kabuti ang Lord. Ayaw niya na mag-survive lang tayo. Ang gusto niya ay maging full and meaningful ang ating buhay. Hindi ba, aloha? So, ikaw alam ko, meron ka rin mga challenges kasi mga senior citizen na, mga magulang mo, yan ang pagkakaintindi ko, aloha Opo. At tulad nga ng sa inyo, purihin ang Panginoon kasi hindi po nagkasakit ang aking mga magulang. 80-year-old na yung daddy ko, 76-year-old naman yung mami ko. So talagang Praise elderly. Mako-consider ito. Yung mga elderly na, Kasi purihin ang Panginoon. Sana nga, tulad ng prayer ninyo, magtuloy-tuloy yung kalusugan at proteksyon ng Panginoon. Unfortunately, sa amin pong immediate family naman, sa kuya ko, noong May 18, nagpa-swab kasi kami, buong pamilya Nagpa-swab kami. No? Unfortunately, yung kuya ko was COVID positive. Ganun din yung pamangkin ko. Ikaw pa rin talaga, kapag yung pamilya mo, ang apektado, hindi na lang numero, hindi na lang naririnig sa radyo o sa TV, nakikita yung numbers, kasama ka na doon sa harap ng challenge So, yung nag-uumapaw na pag-asa, purihin ng Panginoon. Hindi po kami mayaman. Alam ng Panginoon ang kakayanan namin financially. At then again, nandoon yung pag-asang masusuungan namin ito. Dahil yung Diyos na nangako, natutulungan kami, ay nagpakita na po ng kasapatan at katapatan many times in our family. Many times in my personal life, nasubukan ko na ang katapatan ng Diyos na ito. Mas mayaman kaysa sa anuman pong hari ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mas makapangyarihan kahit na po kanino pa mang emperor, di ba? O presidente ng anumang bansa. At pagdating sa pagpapagaling, Kuya Lem, napatunayan natin kung kalooban ng Diyos na tayo'y gagaling. Gagaling po tayo dahil pinakamahusay na doktor ang ating pinaglilingkuran. So yun po yung pinanghawakan ng pamilya namin. Sa the past 2 weeks before nitong anniversary, naku, nagpapasalamat kami dahil merong mapapanalanginan kuya, di ba? Pwede kang umiyak sa Diyos, pwede kang humingi ng tulong, pwede kang tumaghuy sa Panginoon. Kaya nga merong aklat na panaghuy Kasi talagang yun ang gagawin mo. Mananaghoy ka sa Diyos. At ang kapayapaan na hindi malirip, yung peace that surpasses all understanding, kahit naroon pa rin sa gitna ng karamdaman, kahit naroon pa rin sa saan kami kukuha ng pambayan. Totoo yan. Purihin ng Panginoon, totoo na binibigay niya sa kanyang mga anak. Doon po, kinukuha ng pamilyang Zero ang nag-uumapaw na pag-asa. At kami po'y patuloy nakakapit kasi napatunayan namin ang katapatan ng Diyos na buhay sa pangalang Hesukristo. Purihin ng Panginoon, ang sarap-sarap magpuri sa Diyos. Ang sarap-sarap magpasalamat sa Panginoon. Yes, talagang siyempre tayo nagiging full of emotion tayo. Aloha, di ba? Dahil lalo pag na-in danger, physical life na mahal natin sa buhay, talagang nararamdaman natin na talaga sa Panginoon lang tayo kakapit. Kasi
walang kayamanan. May mga tao mayayaman, alam mo, pumanaw na sila. Not even the richest can stop kung anong plano ng Lord. So talagang si Lord kasi siya may akda ng ating buhay. So ang pag-asa natin talagang nag-uumapaw na pag-asa. Kasi nga galing sa Panginoon Kristo, Diyos na buhay makapangyarihan sa lahat. Praise God. At sana nga kaagapay itong aming mga naibahagi sa inyo. Pagsilip sa buhay ng mga naririnig nyo marahil ang pangalan, nakikita ninyo dahil nga may telebisyon na at meron ng online. Totoong tao po kami. Taong-tao na kumakaharap sa maraming challenges tulad mo. Pero patuloy ang pagkapit sa mga pangako ng Panginoon sa Biblia, Kuya Lem. Yes. Salamat po sa inyong pag-aagapay sa amin. At syempre, kaagapay talagang maraming salamat dahil isipin nyo, mahigit 7 dekada na, 73 years na tayo magkakaagapay. Only the Lord. Kuya. Non-profit, non-commercial. Yes, definitely. Alam mo naman natin, itong nakalipas na mga panahon, maraming na-challenge sa mga kumpanya. Malalaking kumpanya, literal na naapektuhan. Yung iba'y nagbawas ng operations, yung iba'y nagsara. And yet tayo sa 702 DZS, FEBC Radio TV, dahil sa Panginoon ay standing strong, broadcasting worldwide, lumalawak pa ang kaparaanan ng Panginoon, At syempre, kaya nga natutuwa tayo kasi meron tayong special presentation because we can only, there's nothing else to do but to praise God, and to testify sa kanyang kabutihan. At nagpapatuloy pa nga po, don't forget, nagpapatuloy pa ang 73rd anniversary specials po natin sa 702 DZS Radio. At the 702 DZS FEBC Radio TV on Facebook at maging sa YouTube channel. Yes, at ganoon din po sa FEBC Streaming. At binuksang bagong-bagong media or medium ng Panginoon para sa DZAS through GCTV Signal Cable Channel 185. Yes, at syempre kailangan na sa Panginoon tayo palagi, tayo kumapit sa Kanya at tatandaan natin pagpapalain tayo ng Panginoon. Sino may pagpalain kayo ng Panginoon natin? Kaagapay sa patuloy ninyong pagsuporta. Sa pamagitan po of course ng napakahalaga pananalangin at sa buong pusong pagtulong sa ating gawain, sa ating ministeryo na talagang si Lord ang nabigay sa atin ito. Kaya itutuloy natin ito sa FEBC Radio. Ako po si Lemel Rainier. Aloha Zero po. Sa Diyos ang papuri. Para sa nag-uumapaw na pag-asa. Hope Overflows Anniversary Specials sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.